Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad, delivery lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's video, Senador Bato at Digong kakaharapin o haharapin si Senador Laila de Lima sa hearing dyan sa Kongreso. Yan guys, yan ang mainit na balita. Dahil kahapon, nagkaroon nga ng hearing, di ba? Tuloy-tuloy yan guys eh. Kung nanonood kayo ng hearing sa camera, nandun ngayon yung mga pamilya ng mga biktima. At nagkukwento sila guys. Alam naman natin ang nangyari sa madugong war on drugs ni Digong, di ba? Na ngayon ay talagang pinag-uusapan. At yung mga biktima guys, ang dami mga biktima na nagkukwento, isa lang guys ang pattern. So yung isa kahapon nagkwento, dalawa ang namatay sa kanya. Isang asawa niya at isang anak niya. Isa lang yun, di ba? At yung anak niya minor de edad pa. Ganon din yung kwento ng isa guys, mga minor edad din yung iba na hindi wala naman sila sa drug list, 'di ba? Tapos hindi naman talaga sila drug addict. Ang nagiging siste guys, pinapasok ng mga pulis, 'di ba? At tapos 'yun, nirarat-rat. Bukod dun sa mga tao na hindi nagpapakilala, guys, 'di ba? Na nakabonet lang daw. Sabi nung isang pamilya ng biktima, yung nanay, yung namatay ng nanay at asawa, sabi niya, nakabonet eh. At ang daladalang baril ay 45. Pinasok daw sila tapos pinagbabaril daw yung asawa niya tsaka yung anak niya. Ay nagulat din yung kanilang mga kapitbahay. Tanod pala yung kanyang asawa. Kaya marami pa doon guys, marami pa. Ang iba doon, pare-pareho lang din. Maraming talagang kabataan ang nadali nung war on drugs. So habang nagpapatuloy yung hearing, itong si itong si chairman ng committee ng war on drugs, itong si Benny Abante, Congressman Benny Abante ng Maynila. Sabi niya, handa ba kayo? Handa ba kayo na harapin si Senator Bato at itong si Digong? Diba? Medyo tahimik sila nun. Pero sabi nila, handa daw sila. Kasi guys, yun talaga yung tanging paraan guys. Para talagang malaman, di ba? Na kailangan talagang umaten itong si Senator Bato at itong si Digong. Kung wala namang tinatago, di ba? Idepensahan nila ang kanilang sarili. At dito natin malalaman kung paano talaga sila magdepensa. Kasi nga, baka mamaya hindi na naman to sisipot, di ba? Kagaya ni Kibuloy guys. Magkaroon ng agam-agam. Although hindi sila required, inimbitahan lang muna sila. At sana kung hindi pumunta, maglabas din ng warrant of arrest. Di ba? Tama, di ba? Para pumunta sa Senado. Kumbaga, pare-parehas lang yan. Kung kay Kibuloy nagawa yan guys, dahil hindi sumisipot, dapat talaga gawin ni Benny Abante at saka ng mga congressman na isubpina pala guys, sorry. Isubpina muna pala guys. Kailangan mo na lang nilang isubpina para humarap itong si Bato at itong si Pangulong Duterte. Para magkaalaman, di ba? Kasi hindi sila umaharap eh. Bukod doon, nag-motion din, di ba? Itong si Party List Franz Castro at itong si Gabriela Arlene Brosas na kung pwede, di ba? At gusto rin nilang imbitahin itong si Senator Laila de Lima bilang isang resource person. So, maganda guys, di ba? Magandang bakbakan yan para magkaharap na. Alam naman natin guys, itong si Senator Laila de Lima ay kakalaya lang at na-dismiss lahat ng kaso. At isang dahilan kung bakit sa pinag-initan ng Duterte nung panahon na nakaupo siya at tinanggal siya bilang chairman ng committee ng Human Rights and Justice nung panahon niya dahil naghihiring sila sa EJK dun sa Davao. Naalala niyo, di ba? Dinala pa sa Senado itong si Las Cañas na ngayon nasa ibang bansa na witness ng ICC
at itong si Mato Bato. So, ang nangyari yun, hindi natapos yung kaso dahil nga nakulong itong si Senador Laila De Lima. At ngayon guys, ginagawa, at siya mismo nagsabi guys, di ba, pagkalaya niya ng isang araw, sinabi niya tutulong siya sa ICC. Dahil unang-una guys, kumpleto siya ng dokumento. Di ba? Marami na rin siyang nahiring noon, hindi lang talaga natapos nung panahon na siya yung naglilid doon sa Senado para nga sitahin o imbestigahan itong si Duterte sa Davao Death Squad na sinasabi. Kaya nga abangan natin guys, ang alam ko bukas yan. Hindi lang natin sure pero alam ko bukas yan kung magkaroon ng hearing sa Kamara ay haharap itong si Digong at saka itong si Bato de la Rosa. At lalong-lalo na itong si Senador Laila De Lima. At sana nga magkaharap magtutuos sa Kamara. Di ba? Alam naman natin na talagang kawawa itong si Laila De Lima. Naubos yung panahon niya sa kulungan. Di ba? Tinduyasa, kinutya, di ba? Binaboy na nung nakaraang administrasyon at ngayon nag-iba na ang ikot ng mundo. Siya na yung nasa taas ngayon at ang akusado na ngayon, di ba? O yung iniimbestiga itong sila Duterte at Bato. Sana nga guys, matuloy at sana nga magpakalalaki itong si Digong at saka itong si Bato para harapin, di ba? Kung wala naman tinatago, hindi walang problema, malinis pa ang kanilang pangalan. Huwag lang gumaya kay Buloy, kay Bantag, at saka kay Tebes na tinatakasan yung kanilang responsibilidad o sa batas, di ba? Para tumatakas sila sa batas. Sana nga humarap sila. So narito guys, panoorin natin yung mismong imbitasyon ng Kongreso, particularly itong si Benny Abante sa Kongreso. Alright guys? Hanggang dito lamang po, abangan niyo susunod yung plan. Thank you very much. Resource person. Posibleng muling makaharap ni De Lima sa komite si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung dadalo sila sa pagdinig. Balak kasi ng komite na imbitahan sina Digong at dating PNP chief at ngayon Senator Ronald De La Rosa. Kailangan daw marinig ang panig nila lalo't matindi ang mga testimonya ng mga biktima ng madugong Duterte drug war. Because of the gravity of the testimonies of these victims, they should face these people and hear the complaints. Perhaps the former president would look into his own heart and realize what he has done in the past 6 years. Nangihingi siya ng tulong. Wala po kaming magawang mga anak niya. Balot po kami ng takot. Sobrang takot. Sa pagdinig kanina, narinig ang kwento ng mga kaanak ng mga pinatay sa drug war. Kabilang dyan si Meli Fernandez na taga Bagong Silang Caloocan, namatayan ng anak at asawa noong 2016. Parang kahapon lang daw sa kanyang alaala kung paano sumalakay ang mga armadong lalaki sa loob ng kanilang bahay saka pinaulanan ng bala ang kanyang mag-ama. Kahit ilang taon na ngayon pero masakit sa dibdib. Bakit daw siya pa? Wala siyang kasalanan. Matino siyang tao. Yun ang salita ng anak ko. Mula 2016 hanggang ngayon, tila nakikipagpatintero si Meli sa hustisya at bangungot ng nangyari. Giit ng grupo ng mga abogadong tumutulong sa mga pamilya ng biktima, si dating Pangulong Duterte ang pinaka-responsable sa mga nangyaring patayan sa kanyang administrasyon. We have on record until 2022, you have the president saying that he was responsible for these killings. He is taking all accountability for these killings. And in fact, we also have a video recently that we unearthed where he says that his only crime is extrajudicial killings. Nagbabalita mula sa frontline.